sinira yung board and yung ipinalit, sinira na naman ng board natin. Good day mga ka-Aircon Tech. So ito, marami tayong board na ginagawa ngayon na actually ito yung board ni Daikin na ganitong modelo. Pang 2.5 yata to, 2.5 2 HP ay 3 HP. Yan. So kadalasan na nagiging problema niya na nakikita namin, ito pumuputok yung naka-regulator na ito. Yan. So kasi pag pumutok yung regulator na yan, kadalasan wala na, hindi na siya nare-repair. Ayan, kasi pag bumili tayo ng board kasi na ganito, katulad ito bago, ito buksan to. Ito bagong order namin to eh. Ayan. Ayun. Ganito siya, board lang. Hindi nakakabit sa heatsink. Ayan. So pinakita ko lang yung pinakabagong board nila. Hindi nakakabit yung ito, yung pinaka-aluminum niya sa ilalim. Yung. So ang problema kasi nito, katulad nitong board na ito, parang 1 week pa lang na ikakabit, tumandar siya and ang naging problema, bumigay na naman yung bago. Ito yun, yung bagong board. Ayan. So, kahit kami meron kaming na-release na board na ganito, sila rin ang nagkabit, ang nasira naman yung ITM. So, dapat kasi ito katulad niyan, kung kayong magkakabit ng ganito, make sure na ikakabit nyo ng maayos doon sa heatsink. Ito, na ituturnilyo ng maayos. Nakalapat siya ng maayos, and yung pinaglapatan nyo na heatsink, dito yung ito yung aluminum na nasa ilalim, nilinis nyo muna yung pinaka-aluminum natin and lalagyan nyo ng ito, tawag ko dito silicone grease. Ayan, ito, ganito. So ilalagay nyo doon sa dito sa pinaka-IC natin, lahat ito lalagyan nyo and ilalapat nyo ng maayos. Ayan, para medyo maiwasan natin. And katulad nito, kung nagpalit tayo ng bagong board, siguro kasi nakikita namin dito lagi ang nagiging tama, yan dito sa IC na ito. So maaaring kasi nakikita ko na nagiging problema, maaaring nagiging na-overuse yung unit or masyadong mababa ang setting ng temperature natin. Kapag andar ng andar, mataas yung current na pumapasok dito. So ang tendency niyan, mabilis uminit yung heatsink natin. Katulad no, kung nag-set tayo ng sabihin na natin nilagay natin yung room temp natin is 18 degree. Hanggat di niya naaabot yung 18 degree, tuloy-tuloy ang andar ng mabilis ang speed ng compressor, mabilis uminit ang IPM IC natin. So nag-overheat ito. Hindi halos kinakaya ng ating heatsink. Kaya ang tendency, pinuputok na itong IC dito kasi ito yung pinakamahina sa kanila. Ayan. So tip lang natin, kapag nagpalit kayo ng bago, kabitan nyo lagyan nyo ng silicone grease ng maayos and ilapat nyo ng maayos. And kung pwede nyong i-advise kay customer, huwag nilang masyadong ipakababa ang setting, lalo na kung malaki ang room or bagay ito mga 2.5, usually sa salas ito ginagamit yata and kadalasan siguro sa mga commercial ang gamit. Ayan, so kaya mabilis nasisira ang board, hindi kinakaya ng board yung init. Ayan, so sayang din kasi may kamahalan tong board na to, nasa 12K. Ayan, so katulad nyan, 1 week pa lang nagamit, bumigay na naman dahil hindi siguro na ikabit ng maayos na pagkakatornilyo. So bumigay na naman, another gagastos na naman ng another 12K ulit. And meron kaming isang na-discover na problema pa pala nito. So isi-share ko lang ha sa inyo para dun sa mga magpapalit ng board. So katulad nito, dalawang board. So iisa lang din. So ito yung unang nasira yata na board.
And binunot nila yung isang board, nasira din pagkakakabit. Ayan. Medyo madilim yata. Yung isang board, pinutok yung IC na nandito. Eto. Yan. So, medyo maliit. Hindi natin mai-focus. So, connected siya dun sa ating ano ba tawag dito? Yung bilog na solenoid. Solenoid tawag namin dyan solenoid electronic. Ayan. Electronic bulb. Yung. Tapos ito isa pan. And nakita namin kasi nung sinalpak to, nag-open itong dalawang resistor na papunta sa pan. Ayun. Tapos sinisira niya ang board. Katulad nitong isang board na ito. Yan, buksan ulit natin. Ito naman, sinunog niya yung pinaka-supply ng pan. Ito, yung 15 volts. Ito, kung makikita, medyo pinalta na namin kasi ng parts ito para ma-actual namin. So, hindi na namin naipakita kung paano pinalitan. So, maituro lang namin. Ito yung section na, ayan ang magkasama dito yung pinaka-electronic bulb natin, tsaka yung pan. Ito, sinunog niya yung Zener diode dito. Yung supply ng ating 15 volts. Ayun. So, kapag ganito na na-encounter natin, katulad niyan, sinunog na yung spare parts na ito, wag nyo na munang ikakabit yung board. Yan. Kung nagpalit na kayo ng bago, kasi usually talagang papalitan ng bagong board ito kung hindi na makuha sa repair. So kung mag-order ka ng bagong board, wag nyo munang paaandarin sa unit. Ikabit nyo lang muna yung board na yan. And i-check nyo ito. Kung may pang-actual kayo, i-actual nyo muna. Kasi meron kaming na-encounter, shorted ito, pinutok din ulit yung IC. So, dito nag-umpisa yung pagkasira. Ito, yung electronic bulb tawag namin dito o solenoid yata doon sa iba. Ayan. Pinuputok niya yung supply. Kung sira ito. Ngayon, kung sira ito, hindi nyo na-detect, nagpalit lang kayo ng board. Pag salpak nyo ng board, sira ulit. Sisirain ulit. So sayang, hindi nyo may re-return yung board na yan dahil nasusunog siya. And meron tayong isa, teka papakita ko yung pan motor natin. So dali, balikan ko kayo, pupunta tayo doon sa unit. A few moments later. Okay. Ayan, so sa ganito kasi, yung nakita namin na problema doon, sinira yung board and yung ipinalit, sinira na naman ng board natin. Kaya bago natin ikabit yung ating board na yan or bago natin paandarin, make sure i-check nyo yung pan motor. So kalasin nyo. Kasi pag inikot nyo ito, parang akala nyo pre-wheel siya. Ayan. Nakakaikot siya ng maluwag. Pero tanggalin nyo ito. Yan. Subukan nyo tanggalin Tanggalin nyo muna yung pan blade. Saka nyo ikutin ng kamay. Pag matigas ikutin, huwag nyo paaandarin ng nakakabit na, wag nyo na ikakabit muna yung board. Palitan nyo muna yung pan motor. Hindi naman to repairable yung pan motor, papalitan nyo talaga. Ayan, wag na kayong magbaka sakali. Pag nakita nyo matigas ang ikot nito, wag nyo ikakabit. Kasi once nasira ang ating pan motor, pag ikinabit nyo yung board natin, sisirain yung board na bagong bili nyo o yung bagong palit natin. Kasi sira yung pan motor. Wala kasi siya ibang protect. So, meron siyang ginamit na protect na dalawang resistor. Kaya lang, bago masira, sira na din yung board natin. Ayun. Ngayon, masira ang board, edi another palit ulit tayo kahit bago yung board natin. Another, gastos ka ng 12,000. Ayan. So, eto, binibigay ko lang itong mga tip na ito para maiwasan natin na bumili tayo ng bagong board tapos nasira din kaagad. Ayun. So, i-check nyo yung pan. Katulad nito, napakatigas palang umikot. Ayan, halos hindi maikot yung pan motor na ito. Pero kapag nakakabit yung ating pinaka pan blade, yan. And minano-mano lang natin ikutin. Akala natin maluwag ang ikot. So, kapag tinanggal natin, matigas pala siyang ikutin. Ayan. So, bunutin nyo yung pan blade and imano-mano yung ikot. Pagkita nyo may sabit at matigas ikutin, huwag nyo nang ipilit na paandarin. Tanggalin nyo na, palitan nyo na.
kaysa madoble-doble ang gastos nyo. Ayun. So, ito lang yung tip natin. Then, pakikita ko yung nag-open na resistor doon. Balikan ko kayo sa lamesa. So, ayan. Yung nag-open dito, so hindi ko pa ito kinabit. Kasi, ni-repair namin yung pan para lang mapaandar. Kasi kapag ka may shortage yun, katulad ng shortage yung diode, pati compressor hindi natin mapapaandar. Kapag ka sira yung ating pinaka-board na ito, sira yung ating supply ng pan, pati yung tawag dito, compressor nga, hindi yan mag-start. And, ayun, hindi natin ma-start. Kaya kinabitan lang muna namin ng diode at ginawa namin yung board. And ito yung dalawang resistor na nag-open sa ibabaw. Yun. Dalawang resistor na ito. Ito yan. So ito yung pinaka-protect na ginamit nung ating pan motor. Kaya lang bago mag-open ito, mag-open lang siya kapag sira nga yung pan motor. Ang problema niyan, nadadami na yung board. Ayan. So yun ang problema. Once na masira yung pan motor, sisirain din ang board. So dalawa ang papalitan niya. Pan motor and board. Ayun. So hindi ko alam kung paano natin ito mapoprotektahan dahil sa designer na yata ng Daikin ito ang problema. Ayan. Hindi natin pwede pakialaman yung design nila. So yun lang. Kapag nag-open yung ating pan motor, nag-open ito, sira din yung supply. Kadalasan. And pag nagpalit kayo ng bagong board na hindi nyo napansin na sira yung pan motor, sisirain ulit ang bagong board nyo. Ayun. So pag ang kita nyo, ang problema ay i-check nyo na ito kung nag-open ito and nag-short yung pinaka-diode na supply ng ating pan dito. Huwag nyo paandarin. Tanggalin nyo na yung pan. I-check nyo na kagad kung matigas ikutin. Okay? Ayan. So tip lang ito sa inyo, yung mga air contact natin ha. Ayun, and sana may natutunan tayo para makaiwas tayo sa doble-dobling gastos. Okay? Ayan. So, yun lang muna. And siguro pagka napalitan namin ng pan, isusunod namin, papakita namin ulit sa inyo kung paano namin pinaandar. Ha? Kasi wala pang pan motor eh. Si customer na pinabili namin ng bagong pan motor. And ito, kakabitan na lang namin kasi tinanggal namin yung resistor dito eh. Nasaan na ba yung resistor? Pinalitan naman namin ng bagong ito. Yun o. Dalawang resistor na ito. Yun. So open siya. Papalitan na lang namin ng bago. So nagawa na naman to. Hindi lang namin matry yung pan kasi wala kaming pang actual na pan motor nun. Ayun. So hanggang doon na lang muna yung video natin. And sa sunod na video siguro kung may pan na tayo nun, papakita ko na lang. Okay? Ayos.